Nagsimula ang lahat sa isang reunion na hindi naman talaga inaasahang magiging malaking usapan sa showbiz. Noong June 12, 2026, nagdiwang ng kanyang 21st birthday si Riza sa Eat Bulaga. Ang dapat sana ay isang simpleng birthday celebration para sa isa sa matagal ng mukha ng programa, pero biglang naging mas espesyal ang episode nang lumitaw bilang surprise guest si Bimbi Aquino Yap. Hindi lang basta celebrity guest si Bimbe. May espesyal na koneksyon ang dalawa dahil mahigit isang dekada na ang nakalipas nang magsama sila bilang mga batang artista sa pelikulang My Little Bossings. Noong ginawa nila ang pelikula noong 2013, 6 na taong gulang pa lamang si Bimbi habang 8 taong gulang naman si Riza. Kasama rin nila noon sina Vic Soto at Chris Aquino. Kaya nang muli silang magharap sa entablado makalipas ang humigit kumulang 13 years, natural lamang na bumalik ang mga alaala ng kanilang pagkabata. Pero ang hindi inaasahan ng marami, hindi lang nostalgia ang naramdaman ng audience. May kakaibang chemistry, may biruan, may asaran, at higit sa lahat, may natural na comfort level sa pagitan ng dalawang dating child stars na ngayon ay parehong nasa hustong gulang na. Sa kanilang reunion, binalikan ni Bimbi ang kanilang mga alaala noong ginagawa pa nila ang My Little Bossings. Isa sa pinag-usapan ay ang eksena kung saan nagkaroon sila ng tinatawag na first kiss bilang bahagi ng pelikula. At doon nagsimulang lumakas ang reaksyon ng mga manonood. Dahil sa halip na maging ordinaryong throwback lamang, naging parang isang reunion na may kasamang kilig. Sinabi rin ni Bimbi na kabilang sa pinakamagagandang alaala niya ang panahong kasama niya si Riza noong bata pa sila. Mas naging emosyonal pa ang pagkakataon nang sabihin niyang sana ay maibalik nila ang dati nilang friendship dahil matagal silang nawalan ng komunikasyon. Hindi naman ito isang formal na deklarasyon ng relasyon. Hindi rin sinabi ng dalawa na sila ay magkarelasyon. Ang malinaw lamang ay may matagal silang pinagsamahan bilang magkaibigan at dating magkatrabahong child stars. Pero sa telebisyon, minsan hindi kailangang sabihin ng direkta ang isang bagay para mapansin ito ng audience. Isang tingin, isang biro, isang simpleng sagot, at isang natural na interaction. Minsan sapat na iyon para magsimula ang speculation. At iyon mismo ang nangyari kina Riza at Bimbi. Mas naging kapansin-pansin pa ang kanilang reunion nang magbigay si Bimbi ng isang kakaibang birthday message kay Riza. Nagbiro siya na kung hindi man sila mauwi sa pagiging magkasama, siya na lamang ang magiging ninong sa magiging kasal ni Riza. Nag-react ang studio audience. At natural din na agad itong napansin ng mga manonood online. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga tawag sa kanilang tandem, may mga tumawag dito na Rybim, may mga sumubok naman ng Maebi, at may ilan na agad na nagkumpara sa dating Aldab phenomenon ni na Alden Richards at Maine Mendoza. Pero dito kailangang maging maingat. Ang pagkukumpara sa Aldab ay galing sa reaksyon ng fans at entertainment observers. Hindi ito nangangahulugan na opisyal ng ipinapahayag ng Eat Bulaga na sina Riza at Bimbi ang magiging bagong Aldab. Magkaiba ang panahon, magkaiba ang personalidad, at higit sa lahat, hindi pa malinaw kung ano talaga ang direksyon ng kanilang tandem. Ang mas interesting ay hindi natapos ang kwento sa birthday celebration. Pagkatapos ng reunion, nagkaroon pa ng pagkakataon si Bimbi na maging guest co-host ng Eat Bulaga. Sa isang episode, ipinakilala siya sa programa at mainit siyang sinalubong ng mga dabarkads. Maging si Bossing Vic ay nakisabay sa biruan at tinanong si Bimbi kung ready na ba siya kay Riza. At ang sagot ni Bimbi, na-miss daw niya si Riza. Simple lamang ang sagot, pero para sa mga manonood na nakasubaybay na sa kanilang reunion, lalo nitong pinainit ang usapan. Dahil dito, nagsimulang lumitaw ang isang mas malaking tanong. Paano kung hindi lamang guesting ang gawin ni na Bimbi at Riza? Paano kung bigyan sila ng regular na segment? Dito nagiging interesante ang posibilidad. Hindi dahil may kumpirmasyon ng magkakaroon sila ng sariling programa, kundi dahil ipinakita ng kanilang mga unang interaction na may potential silang magdala ng segment na nakabase sa conversation, humor, nostalgia, at natural na chemistry. Ang pinakamalaking advantage nila ay mayroon na silang history, hindi kailangang gumawa ng artificial na backstory, may pinanggalingan ang kanilang connection, nagkakilala sila noong mga bata pa, nagsama sa isang pelikula. Nagkaroon ng maraming childhood memories, at pagkatapos ng maraming taon, nagkita silang muli sa harap ng national television audience. Iyan mismo ang klase ng kwento na madaling sundan ng viewers.
Maraming manonood ang nakakita kina Reza at Bimbi noong mga bata pa sila. Ngayon, nakikita nila kung gaano na sila kalaki at kung paano nagbago ang kanilang personalities. Kaya hindi lamang love team ang maaaring maging selling point ng kanilang tandem. Pwede ring gamitin ang kanilang childhood friendship bilang sentro ng isang segment. Halimbawa, maaaring magkaroon sila ng throwback games kung saan babalikan nila ang mga eksena at alaala mula sa My Little Bossings. Pwede silang bigyan ng mga challenge na may kinalaman sa isa't isa. Pwede silang mag-interview ng mga dating child stars. Pwede ring magkaroon ng segment kung saan kinukumpara nila ang buhay nila noon at ngayon. At kung gusto ng programa ng mas light-hearted na format, maaari silang magkaroon ng game segment na nakasentro sa compatibility. Hindi kailangang romantiko agad. Maaaring friendship compatibility muna. Gaano nila kakilala ang isa't isa? Sino ang mas makakakuha ng tamang sagot? Sino ang mas makulit? Sino ang mas madaling ma-pressure? Sino ang mas mahusay sa improvisation? Dito pwedeng lumabas ang natural na chemistry nila nang hindi kailangang pilitin. At iyon ang isa sa pinakamahalagang bagay kung talagang pinag-iisipan ng Eat Bulaga ang pagtatambal sa dalawa. Natural dapat. Hindi scripted ang bawat reaksyon. Hindi kailangang laging may kilig. Hindi rin kailangang bawat episode ay may romantic angle. Dahil kung magiging puro pagpapakilig lamang ang segment, maaaring mabilis itong magsawa ang audience. Pero kung gagamitin ang kanilang personalities at friendship bilang pundasyon, mas malawak ang maaaring gawin. Pwedeng comedy, pwedeng games, pwedeng interviews, pwedeng throwback, pwedeng family-oriented entertainment, at maaari ring magkaroon ng occasional kilig moments kapag natural na lumalabas sa kanilang interaction. Ito rin ang dahilan kung bakit naging malaking bagay ang guest hosting stint ni Bimbe. Pero hindi pa rin tama na sabihin na may opisyal ng bagong segment na permanenteng itatalaga kina Reza at Bimbi kung wala pang malinaw na announcement mula sa programa. Pero ang tanong kung magkakaroon sila ng permanenteng segment ay nakadepende pa rin sa desisyon ng production at sa magiging response ng audience sa mga susunod na episodes. Kung sakaling ituloy ito, hindi naman kailangang gayahin ang Aldab. Mas magandang magkaroon sila ng sariling identity. Dahil kapag masyadong ikinumpara ang isang bagong tandem sa isang dating phenomenal love team, maaaring maging unfair iyon sa dalawang bagong personalities. Mas magandang sabihin na may potential ang Raiza-Bimbi tandem, pero kailangan nilang gumawa ng sarili nilang formula. At ang formula na iyon ay maaaring simple lang. Natural na usapan, funny games, childhood memories, light teasing, audience interaction, at paminsan-minsang kilig na hindi pinipilit. Kung magiging successful ito, maaari itong maging isang segment na hindi lamang nakadepende sa romantic chemistry. Maaari itong maging isang friendship-based entertainment segment na may nostalgia at comedy. At doon maaaring magkaroon ng mas malaking longevity. Dahil sa ngayon, ang audience ay hindi lamang naghahanap ng bagong love team. Naghahanap din sila ng bagong dynamic. Isang kombinasyon na may sariling personality. At sa unang mga appearance ni Reza at Bimbi, may mga manonood na nakaramdam na may ganitong potential. May mga fans na nagsabing wholesome ang kanilang interactions. May mga nagsasabing nakakatuwa silang panoorin. At may ilan ding nagbabala na huwag agad gawing romantic story ang isang friendship dahil baka mawala ang natural na charm ng kanilang pagsasama. Kung magiging segment man sila, mas magandang magsimula sa kung ano talaga ang meron sila ngayon. Friendship, comfort, shared memories, at natural na biruan, hindi kailangang gumawa agad ng love story. Dahil kung may tunay na chemistry, lalabas iyon sa screen kahit hindi pilitin. At kung walang romantic direction, maaari pa ring maging entertaining ang kanilang tandem.